Patuloy na umaaray ang mga Pinoy sa back-to-back na jumbo oil price hike. May ilang nag-a-adjust na sa kanilang daily lifestyle para makaiwas sa dagdag na gastusin. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ches Sulit. May karagdagang araw ang work-from-home setup ni Christian, isang investment banker. Kung dati 3 araw ang on-site work nila sa office, binawasan na ito ng 1 pang araw. Kasunod kasi ng big-time oil price hikes dulot ng krisis sa Middle East, nagpatupad na rin ng energy-saving measures ang maraming industriya. Naghanap na rin siya ng alternative mode of transportation, mag-e-bike. Really, I would prefer that I would drive to my office because it's safer. But because of the oil price hikes, I found myself being forced to do it because it's really expensive to gas up. Para sa kanya, mas tipid din ito kaysa sa pag-commute gamit ang ride-hailing apps. Umaabot na raw kasi sa 250 pesos ang ginagastos ni Christian sa pagbiyahe kada workday. Para naman sa motoristang si Adrian, mas bihira na lang daw siyang lumalabas for leisure. Back then, when I drive, usually you would run maybe 50 to 60 kilometers per hour on average sa EDSA. But since I'm driving a sedan, more often than not, I'm having a slower pace. So I think I'm averaging 40 kilometers per hour. That's to decrease my consumption in gas. Hiling ni Adrian, sana ipatupad ang price cap para sa produktong petrolyo. When it comes to decrease, right? So it's very it's not often, yeah. So sometimes even the price drops ranges from only a peso or 2 pesos. Una na rin sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis dahil sa oil deregulation law. Kaya wala pang kapangyarihan ng DOE na magpataw ng price cap para sa langis. Expected naman ni Christian at Adrian na habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, paakyat din ang presyo ng pang-araw-araw na bilihin. Kaya panawagan nila, sana ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor sa problemang hindi kontrolado ng karaniwang Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Ches Sulit, Billionaire News Channel. Tiniyak ng Department of Agriculture na stable ang supply ng pagkain sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang inventory at ani hanggang Hunyo o Hulyo. May sapat na supply ng bigas na may buffer stock na kayang tumagal daw ng 10 araw para sa buong bansa. Sapat din daw ang gulay, karne, asukal at sibuyas dahil sa ani at imports. Posible lang ang kaunting pagtaas ng presyo dahil sa mas mahal na transport at freight costs.